Guys, let's talk about this. Kasi ito yung nagtitrending ngayon na palagi kong nakikita na parang masyado namang nangangamba yung mga GCash users dyan. So, syempre, gusto kong i-share yung aking 2 cents about this. Kasi isa po akong GCash user din. And naging negosyo ko na po yung GCash. Pa-cash in, pa-cash out, ganyan. Nagiging ano ko na siya, mode of payment, mga ganyan. So, nakita ko to recently, kumakalat siya. Tapos, ang daming nangangamba, ang daming natatakot. Ni-pull out na daw lahat ng mga funds nila sa GCash, ganito, ganyan. Okay, so ito yung pinangangambahan nila. Kapag ka raw, ganito yung sinend sa inyo na resibo, yung peso sign na yan, yes daw yan, I mean, safe daw yan. Pero kapag ka ganito raw, nakita nyo parang may bilog, ayan o, may bilog yung peso coin, peso icon, unacceptable. So, paano yun? Nilunsad yan ni GCash para sa protection against a fraudulent transaction. May bayad po yan. Hindi ako nagkakamali, 20 or 30 pesos. So, kung ikaw gusto mong wag ma-scam, ganyan, gusto mong mas safe yung transaction mo, pwede kang mag-avail niyan. Hindi po yan free. May bayad po yan. Because this is an insurance. Okay, alam naman natin kapag ka-insurance, di ba? And alam ko, insured ka dito for like 1 month. Yung 30 pesos na babayaran mo is 1 month mo na yon, 1 month na yon na protected ka against scam or fraudulent transaction. Ngayon, ang pinangangambahan nila is, once daw na parang ganito yung scenario na nababasa ko sa mga comment section. Like for example, may store ka, ikaw na seller, yan, seller, lalo na yung mga seller, sila yung unang nangangamba dito. May store ka, tapos tumatanggap ka ng mode of payment na GCash. So, kinuha na nila yung paninda mo, kung magkano man yun, tapos ang worth niya is 1,000, sinend sa'yo via GCash. Ngayon, ang pinambayad sa'yo is may ganito. Yung may-ari ng GCash na yun is naka-avail siya ng insurance. Then, anong ibig sabihin nun? Once nakabayad sa'yo ng 1,000 na receive mo, okay, so kinuha niya yung item mo, tapos binayad sa'yo GCash, and then pagdating niya sa bahay nila, bigla niyang babawiin, mawawala sa'yo yung 1,000. Ganun ba yun? Of course, guys, hindi po ganun yan kadali. Okay, hindi ko pa man ito buong nababasa, pero ang pagkakaalam ko is, insurance po ito against fraud. Ang magbabalik doon sa bumili sa'yo ng 1,000, kung ito man ay fraudulent transaction, is yung insurance company na pinagbilhan niya nitong insurance protection. At hindi basta-basta mawawala sa'yo na seller ka sa account mo, bigla na lang mawawala, bumalik sa kanya, ikaw ngayon ang naloko. Di, puro kawawa ngayon yung mga seller, sila na pala yung naloloko kung ganyan ang kalakaran ni GCash, di ba? Dadaan po yan sa masusing investigation, police report, mga ganyan. Hindi po ganun kadali yun. So gusto mong manlamang sa kapwa, bibili ka ngayon ng 30,000 worth of items sa isang store, and then pag uwi mo ng bahay mo, bigla mong babawiin yung binayad mo dun sa seller. Nakakuha ka ng item na worth 30,000, plus binawi mo yung binayad mo na 30,000, ano yun? Diba? Common sense. Okay, so eto pa, nakita ko ang picture. Eto Send Money Protect. The insured must report the fraud to police authorities within 72 hours of the discovery and obtain a police report. Magfa-file ka pa yan ng police report, papasa mo doon sa insurance company, they will investigate about it. If they will find out na it was a fraudulent transaction, naloko ka, ganyan, then, only then, ibabalik nila yung 1,000 doon sa bumili. Kung wala naman siyang proof na naloko siya, nasa kanya naman yung item, ganyan. Ano ngayon yung ibabalik nila? At saka ikaw na seller, na pinagsendan ng bayad, ganyan, hindi basta-basta mawawala sa'yo yung 1,000 na ibinayad. Kasi, insurance company nga yung babayad sa kanya. Kaya yun nga yung binabayaran niya ng 30 pesos. Yung insurance company na pinagbilhan niya, yun yung magbabayad sa kanya in case na naloko siya. At ikaw naman na seller, kung alam mo sa sarili mo na wala kang niloko, na legit yung transaction mo, ba't ka mangangamba? Diba? Nasa iyo na yung pera. Paano naman yun mawawala? Basta na lang kuhanin. And before yun kukuhanin sa account mo, masusing investigasyon din yun. Bakit kukuhanin? Sa anong dahilan? Okay? Kung ma-prove mo naman na legit yung transaction mo din, hindi yun mawawala. Okay? So, wag na tayong mangamba sa mga ganitong, parang gusto na naman nilang ang GCash. I know maraming issue ang GCash, pero sa yung mga ganitong, ginagawa nila naman kung ano-anong issue. Magbasa naman muna tayo. Okay? So, hindi ako nagmamagaling ha, pero,
medyo nagbasa rin kasi ako. Ayan. And nalaman ko na, insurance pala siya. Bakit nila kinakatakutan yan ng insurance na? Lahat naman tayo pwedeng mag-avail niyan. Okay? And, I'm sure, hindi naman lahat ng GCash users gustong bumili ng 30 pesos. So, every month, magbabayad ka ng 30 pesos against fraudulent transaction. Kung alam mo naman na legit seller yung binabayaran at katransact mo, why do you need? 'Di ba? Ang madalas lang naman dito na i-scam is yung mga nagpapadala sa mga hindi naman nila kakilala, mga ganyan, bumibili ng mga kung ano-ano online, tapos kahit alam na nilang fraud, yung transaction, sige pa rin sila. Yun, sila ang may kailangan nun. Pero kung wala ka namang ganun nakatransact, why do you need? 'Di ba? So once na naglaps na yung binili mong insurance na 30 pesos in 1 month, wala na yun. Nagamit mo man yun o hindi, naloko ka man o hindi, wala na yun. So 30 pesos is a big thing, ha? Big deal din yun, ha? 30 pesos. Kung wala ka namang katransact or wala namang mga anomalya, ganyan. Bakit mo kailangan ng ganyan? Yan po ay insurance protection against fraudulent. Ang magbabalik lang nun sa isang buyer ay yung insurance company at hindi basta-basta kukuhanin sa wallet ng seller. Okay? So, yan po yun. At kung gusto nyo mapatunayan, you can avail it yourself. I-send mo sa isa pang GCash ng kasama mo, GCash ng kapatid mo, ganyan. Mag-send ka ng 1,000 doon. And then, after mo pag-send, try mong bawiin kung mababawi mo ba gamit ang insurance protection. Nga. So, yun lang guys. Huwag na kayong mga GCash is love! Love pa rin natin ang GCash kasi napakadali niyang gamitin. Yun lang guys. Thank you so much for watching and bye-bye!